ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa kanyang sariling katawan, kundi bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Upang lalong may pakilala kung gaano kadakilang pagmamahal ang dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa, ay sinabi pa ni Apostol Pablo na, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Bukod dito, ang lalaki ay pinapananagot din na siya ang magkaroon ng pamumuno sa kanyang asawa, sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Upang maging maligaya at matiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng Diyos na itinali sa isa't isa ng kanyang mga utusan, itinagubilin sa lalaking ikinakasal ang ganito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Gayon din naman, ayon sa sulat ni Apostol Pedro, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala, na pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlang. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang lalaki rin, kapatid na Tomas, ang pinapananagot ng Panginoon Diyos sa paghahanap buhay. Ganito ang utos ng Panginoon Diyos sa lalaking si Adan, na nakasulat din sa banal na aklat. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kain na aking inuutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Naunawaan ba ninyo ang kautusan ito para sa inyo, kapatid na Tomas? Kapatid na Geraldine, ang tungkulin naman ng babaeng ikinakasal ay itinuro rin ni Apostol Pablo doon din sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso na sinasabing, gayunman, ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kaniyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Ang paggalang, kapatid na Geraldine, na dapat iukol ng babae sa kanyang asawa ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas na nagsasabi, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Ang babae ay hindi pinahintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit, hindi ko ipinahintulot ng babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ipinahayag ni Apostol Pablo ng babae ay dapat maging uliran sa lahat ng bagay, upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kaniyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, magpakainahon, magpakalinis, magpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasagop sa kani-kaniyang asawa, upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Ang babaeng ikinakasal, kapatid na Geraldine, na mayroong ganitong katangian ay tunay at lubhang mahalaga, at ang lalaking nakasumpong sa kanya ay nakasumpong ng isang mabuting kapalaran
Natupad sa kanya ang kawikang sinabi ni Solomon, isang mabait na babae, sinong makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya, at siya hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng makaarawan ng kanyang buhay. Tunay, kapatid na Geraldine, na ito ang dapat na maging katangian ng babaeng ikinakasal, sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Naunawaan ba dito, kapatid na Geraldine? Kapatid na Renato at Geraldine, sa ibabaw ng lahat ng ito na inyong narinig ay pananagutan ninyong mag-asawa na umibig sa Panginoon Diyos gaya ng isinasaad sa aklat ng kautusan, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito rin ang ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak, sapagkat ito ang sinasabi ng kautusan na